Magandang araw, mahal kong Pilipinas. Nandito na naman ang inyong Makata ng Bayan. Bago tayo magsisimula, ipanalangin muna natin ang namumuno sa simbahan, sa sundalo at kapulisan, sa media, artista, mga kabataan at kapatiran, na sana sila ang mangunguna sa pagkakaisa para palayain ang inang bayan. At ito ang sigaw ng sambayanan. Mamili kayo. Bumaba ng kusa ang mastermind sa nakawan o bumaba ka gaya nung EDSA 1? O baka naman gusto mo ng dabiguan para maiba naman? Hoy BBM, pasalamat ka kay Inday Sara dahil noon pa lang alam niya na tumatanggap ng kickback itong mga congressman. Pero ano ang ginawa mo? You don't mind. Kaya ka pala walang paki kasi ikaw ang mastermind. Noon sinisigaw mo ang pagkakaisa, aba marami ang umasa. Pero ano ang nangyari ngayon, aber? Aba ito pala ay pagkakaisa ng mga buhaya. Kaya kung ako sa inyo, bumaba na kayo ng kusa. Dahil kapag taong bayan ang nagkaisa, hindi nyo kakayanin ang aming puwersa. At ang galing nyo pa mangusga. Sabi nyo kayo ang matalino, kami ang bobo. O sige, kayo na ang magaling. Magaling mangloko. Biruin mo yung kinukulong mga kritiko habang pinoprotektahan ang mga buhayang politiko. Kaya humanda kayo kapag dumating ang aming mga kapatid na barako dahil manginginig lahat. Pati ang inyong mga kuko. Sa kasinungalingan, ang galing nyo mag-imbento, pero hindi nyo kayang pigilan ang totoo. Yung tatay mo marami daw nagawang proyekto, at yan ang dahilan kaya ka namin binoto. Hindi para nakawan at sabihan mo ng kulto. Kami ang pinaglalaban namin ay ang totoo. Kaya kung meron mang kulto dito, yan ang mga trolls. Kasi ninanakawan na tayo pero patuloy pa rin kayong nagpapauto. Si Duterte nakapagtapos ng flood control mahigit 13,000. Ikaw, 5,000 na nga lang pero puro pa multo. Sa pamamagitan ng aking Makata, sana nabuksan ko ang inyong mga mata. Kaya sa lahat ng Gen Z, sa lansangan ang punta. Dahil kapag umabot tayo hanggang sa Menjola, ang totoong demokrasya dito nila makikilala. Hindi pula, hindi dilaw, hindi berde, hindi pink ang tunay na magkaaway. Ang tunay na kalaban ay ang malawakang korupsyon na pinahihintulutan at pinagtakpan ng nag-iisang ulo na nasa Malacanang. Kaya kung ikaw ay Pilipino na totoong nagmamahal sa bayan, handa mong isantabi ang kulay para sa kalayaan. Tayong mga kabataan ang pag-asa. Tayong mga kabataan ang Gen Z. Tayo ang may lakas para lumaban. Kagaya ng mga nauna sa atin, huwag tayong magdadalawang isip na ialay ang ating buhay para sa pag-ibig sa inang bayan. Ang pananahimik sa korupsyon ay parang isang bayang nagpapatiwakal. Kaya kung gusto nyo ng pagbabago, magtatagumpay lamang tayo kapag sinusuportahan natin ang disiplina ng kamay na bakal. Ilabas na ninyo ang inyong galit sapagkat hindi na ito magtatagal. Sapagkat lahat sila ay matatanggal. Magkaisa sa isang bandila. Hintayin matupok ang kandila. Ang bayan ko'y hindi na muling luluha. Sapagkat tatapusin na natin ang kanilang pananamantala. Minsan humahakbang tayo ng paabante at minsan humahakbang din tayo ng paatras. Ang ibig sabihin nito, hindi pa sapat ang ating lakas.
Pero kapag dumating ang tamang oras, humakbang tayo ng 1 kilometro at wag na tayong umatras. Mga kababayan, nandito tayo ngayon sa Liwasang Bonifacio. Ika-6 na araw na pagtitipon, parami na ng parami ang mga tao dito. Wala mo ng political agenda, magkaisa tayo sa isang layunin na pababain ang BAT. Shoutout sa mga Gen Z na nandito ngayon sa Liwasang Bonifacio. Shoutout sa mga Gen Z dyan, pumunta na kayo sa Liwasang Bonifacio. Puntahan na kayo dito para mapuno to yung Liwasang Bonifacio. Makata ng bayan na pala, kasama natin yung mga Gen Z ngayon. Bilang Gen Z, ano ang diskarte mo para magtagumpay tayo sa ating ipinaglalaban? Kung ako tatanungin po my answer is, magsama-sama po tayo lahat ng mga taong bayan para po marinig ang ating mga boses at marinig ng mga korupsyon na matataas. Hindi po kami natatakot sa inyo. Walang tigilan to guys. Sana pakinggan nyo kami. Nakikusap na po kami. Yung mga pamilya po namin nahihirapan. Kung kayo po ay nasa kalagayan namin, mararanasan nyo po kung gaano kahirap. At mas lalong pinigpit yung batas ngayon sa Pilipinas. Nakikita nyo naman po sa mga live. Ako po isang eksperimento lang po na tinawag. Ako po isang skater. Nagmula sa Parola, Tondo, Maynila, compound. At nandito po yung mga tropa ko. May mensahe po ang ating kaibigan na si Ugoy. Sana nananawagan ako kay Recto. Sana ibaba niya na yung presyo ng krudo. Yung lolo ko, nahirapan ng bumiyaya sa jeep dahil sa sobrang kamahalan ng krudo. Tumataas siya ng 100 plus. Nasa 150 na yata. Shoutout sa mga Gen Z dyan. Sana pumunta na kayo dito. Mas marami, mas maganda. Para matigil na yun. Para bumaba na ulit yung presyo ng krudo. Sana mapuno itong Liwasang Bonifacio. Mas maganda kung marami tayo hanggang Quiapo. Sana mapuno to. Ako si Bugoy. Ang totoong pangalan ko, Janes Valderrama, taga Labisares, Binondo, Manila. Magmalasakit tayo sa mga taong bayan na nahihirapan. Kaya kung kayo nakikinig po kayo, sana makiisa po tayo sa mga taong bayan na nahihirapan. Wala na pong alisan dito. Hanggang sa mapuno, tignan mo po ang mga taong bayan natin na nahihirapan kahit sobrang init kanina. Pwede mo ma-interview. Naglagay na sila ng mga tent para may matulugan sila. At ito po, i-interview na po natin kung ano masasabi niya sa nangyayaring korupsyon ngayon sa mga kurudu at mga pera na ninakaw. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Pabagsakin na. Pabagsakin ng ano? Mga kurap. Shoutout nga pala sa mga TBS 13. Shoutout mo sa GGG, Grace Ganggang, Tripling G. Shoutout din sa mga Taugama. Tayo ay magsama-sama, magtulungan tayo para bubaba na ang ng gasolina ngayon. Sana sa mga Taugama at Pukaparos, sana pumunta na kayo dito. Wala nang alisan to.